Sir Jinky, may ipon po ako pero gusto ko lang itago sa aparador, sa drawer, sa ilalim ng kama. Ang tanong, paano to maitatago na hindi masisira ang perang papel at barya? Kung yan ang problema mo, nako, pag-usapan natin to. Hi there, this is Jinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, marami nga nag-iipon, no? Maganda yan. Tayong mga kaiponaryo, nag-uumpisa tayo mag-ipon sa balay o sa bahay. Pero, nako, kailangan po natin maintindihan. Hindi lang dapat natin ilagay sa karton, sa lata, sa ilalim ng kama. Bakit? Kasi sa panahon po ngayon, takot na takot po tayo talaga na mag-open ng bank account. Bakit po? Ayaw sa bangko. Kasi natatakot tayo sa tinatawag na bank issues, online scams, di ba? Kaya ang solusyon na lang na iba, cash na lang sa bahay. Pero tatandaan po natin, ang pera ay papel at metal. At ang papel at metal, pwedeng masira, di ba? Lalo na kung mabasa, nalagay sa isang alanganin na lugar, pwede ring anayin. Ang unang kailangan nating gawin, ilayo po natin sa mga lugar na pwedeng mabasa. That's number one. At pangalawa, ilayo po natin sa mga anayin na lugar. Opo, kasi kahit na anong gawin mo, pag inanay po yan, kakainin po talaga yan. Huwag natin rin ilagay malapit sa kusina at banyo kasi mabilis na mabasa doon. Maglagay po tayo ng silica gel para iwasan po ang tinatawag natin na moisture. At syempre, pag nagbasa, di ba, nagkaamag, ayun na po, doon na po posible na talagang kainin ng anay at sakit sa ulo yan. Paano naman po yung mga barya? Ang mga barya naman, kalawangin naman po yan. Itago rin po natin sa mga lugar na talagang hindi direct exposure sa hangin. At the same time, huwag natin paghaluin ang mga chemical or cleaning products. Kaya nga, hindi naman practical na tayo po ay magtago ng malaking pera pag tayo po ay nakaipon na. Ang mas maganda, ilagay pa rin natin sa bangko. At the same time, may mga panganib rin po kung naglalagay tayo malalaking pera sa bangko. Siyempre, huwag naman po sana. Paano naman kung nalooban po tayo? Or number 2, masunog ang bahay o kundi mabaha, di ba? Kaya kung nasa bahay ang pera, wala tong insurance. Pero pag itaw, tinago mo naman yung pera sa bangko. Ang good news po, syempre, kampante tayo. Pangalawa, meron tayong tinatawag na 1 million na insurance just in case na may mangyari. Covered po ang pera natin ng 1 million. Kaya kung gusto niyo ng peace of mind, alam mo, pwede kayong magtago ng emergency fund sa bahay. Okay, pagkatapos yan, yung bulto ng iyong ipon, dapat ilagay po natin sa bangko na insured at make sure lang reputable at walang risk. Paano natin malalaman na walang risk? Pag sila po ay miyembro ng PDIC. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.